So hi guys, so kagabi pinakita sa akin nila yung assignment niya. And as a competitive nanay, sabi ko ako na lang gagawa. Nakala mo wala akong maraming deadline na hahabulin. Ilas lang. So ayan na nga, sinimulan ko na ang pagdodrawing para at least magawa ko siya kagad. I have only 1 hour na matapos siya kasi marami pa tayo akong tatapusin guys. At dahil bida-bida lang ako at gusto ko mas maganda yung masabit niya, so ito na nga, nagpresenta na nga ako na gawin siya. So quick story time lang guys. Alam niyo ba nung bata ako, isa to sa mga gusto kong gawin na papatay ng oras kasi diba hindi naman ganun kadami yung mga activity na pwedeng gawin ng bata tayo. Wala mga gadgets, wala naman din kami mga Game Boy or any gadgets na ginagamit. And ako talaga nung bata ako, ang hawak ko lang talaga most of the time is ballpen and papel. And most of the time, nag-drawing lang talaga ako. So yun yung hobby ko every time na hindi ako or wala ako sa school. So talagang puro drawing lang. So isa to sa mga gusto kong ginagawa. At habang nag-drawing ako na, nag-iisip at nag-imagine pa ako na kunwari bahay ko to, dinidesignan ko siya. So naaaliw talaga akong gawin siya. So nakakatuwa lang na ngayon na nagkaanak na ako is nagagawa ko pa rin siyang gawin kahit busy ako talaga ngayon sa work. So sa simpleng bagay na to, di ba, nakakatulong na ako sa anak ko. At the same time, nakakawala siya ng stress kasi ito yung mga moments and mga activity na gusto kong gawin na hindi ko talaga siya magawa everyday kasi sobrang busy nga ako sa work. So sa portion na ito, tinawag ko si May para pakita kung tama ba yung nako-conceptualize kong design ng floor plan na gusto niya. Alam mo na guys, kahit ikaw ang nagpresenta, kung mali yan, nakulagot na naman tayo sa ating amo. So tinuruan ko pala si May dito kung paano gumawa ng floor design sa floor plan. Dapat hindi tuloy-tuloy yung linya. Kailangan para lang siyang broken line. Para hindi lang muna ng broken line or ng floor design mo yung floor plan mo. So guys, kung makapag-share ng tips, kala mo naman professional and expert. But anyways, tip lang naman yun mga mommies. But alam niyo ba guys, nung bata ako, ang gusto ko talaga paglaki is maging architect or teacher. Pero since ang kuya ko ay architect naman na that time, at ang end naman ng time ko naman is nursing, nag-nursing na lang ako kasi yun din naman ang gusto ng parents ko. At hindi sila naman magka-para sa akin. So ayun, as a masunuring daughter, so ayun, nursing na lang talaga kinuha ko. So ito pala guys, nakakaloka lang kasi ang dami kong color pens dito. Ito sobrang tagal nang hindi nagagamit. Ay, sayang talaga, lahat sila ay wala ng kulay, naubos na at natuyo na siya. So bibili na lang ako ulit siguro. At yan, inisa-isa ko sila kung gumagana. At lahat sila, wala na talagang laman, my God. So natapos na ako sa sala. Nga, ginagawa ko naman ngayon yung side garden. So para hindi lang sobrang patay yung color. So inabutan pala ako ng pagkain ng anak ko dito. Pero tinanggihan ko kasi sobrang late na yan. And gusto ko lang talaga siya matapos para makapahinga na rin ako. Guys nga pala, wag kaya magkataka kasi kahit anong oras yung mga anak ko marunong magluto yan. Kahit na dati pag busy ako at naka-work from home ako, magugulat na lang ako, may mag-aabot na ng pagkain sa table ko. So hindi na ako nakakatayo kasi hatira na lang talaga ako ng pagkain. May presentation pa yan. So nakakatawa lang na at their young age, marunong silang magluto at nagagawa nila yung mga gusto nilang kainin. Kung may mga craving sila, they can do it na sa sarili nilang ways. So hindi na namin sila masyadong siniserve papagating sa food kasi at their early age, marunong sila mag-prepare. And even yung mga ate ko, sila na rin ang bahala magpakain sa kapatid nila. Like for example, gutom si Moy, magugulat ka na nagluto na yung ate niya. So, ganun ka-convenient na may mga anak ka na responsible and yung edad nga nila alam mo yun, nakakatulong na sila sa'yo at hindi ka na mahihirapan kasi sila mismo, nagkukusa na silang gumawa kung ano yung kaya nilang gawin, sila na yung gumagawa para at least makakagaan na sa akin yun. Ayan guys, so ngayon naman, andito na ako sa floor plan design ng CR naman ang ginagawa natin ngayon. So ito yung sinasabi ko na pag gumawa tayo ng floor design sa floor plan, broken line lang, hindi siya kailangan straight line siya para hindi lalamunin ng linya yung design mo. Ayan. So yun nga pala guys, sa mga fine lines, ang gamit ko dyan GTEC, yung pinakamaliit na stroke, yung 0.1 ata yun o 0.3. So alam niyo ba guys, nung college ako, isa sa mga kinukulit ko talaga is ballpen. Talagang sa bookstore, dyan ako nagtatagal talaga, as in maghanap ako ng mga ballpen na maganda yung sulat ko, tapos makakapag-calligraphy ako, tapos meron pang time na dati na yung first work ko, talagang pag nasa bookstore ako, bibili talaga ako ng maraming ballpen. Tapos ending, dahil hindi ko naman siya lahat nagagamit, nawawala ng tinta, natutuyuan siya. So yun lang, parang dati kasi wala naman akong maraming pambili ng ballpen. So nung nagkaroon ako ng work, isa yan sa mga gusto kong gawin na bumili ng mga iba-ibang kulay ng ballpen, mga iba-ibang stroke para pang drawing, saka pang lettering din. Saka yun nga, pang project din ng mga bata. So dito naman tinatapos ko yung dining set natin. So dito naman naglagay ako ng bar table. So wala to sa original design ni Ate May, pero nilagyan ko lang, wala lang, bida-bida lang. And now yung kitchen naman ang aking gagawin. So ganoon lang din, sa paggawa ng broken lines lang tayo, huwag nyo siyang hayaan na straight line para hindi lamunin yung design. Kasi syempre kitchen to, maliliit lang yung mga detailed niya. So hindi na kailangan na sobrang detailed yung linya. So gamit ko lang ulit ito yung GTEC para find yung mga lines natin. So sa part na ito, nagkulay-kulay lang ako ng mga CR, ng mga kitchen para mas buhay na buhay. Then ayan, pati kitchen, kinalayan ko na dining set. Then next would be dun sa bedroom natin. So yung floor plan na to, meron siyang 2 bedroom. So ayan, medyo patapos na rin ako guys. Sinatapos ko na lang yung isang bedroom na lang naman ang kulang dito. At minamadali ko na kasi sa baba narinig ko pa yung mga kids na nagtatawanan habang nasa taas ako. So ayan, this is the final look guys. So at least mas detailed na siya at mas neat tingnan at hindi masakit sa mata compared sa unang gustong ipasa ni May. So yun na nga guys, patapos na lang. May napansin pa ako na parang kulang yung design sa sala natin. Kaya naglagay ako ng parang carpet design dyan para at least hindi naman ganun ka-plain and dull yung ating sala set sa floor plan. So guys, tapos na pala ako mag-design. So kinukulayan ko na lang for the final touch yung ating drawing na floor plan. So this is the final outcome. Wow! So ito yung sala natin. Then ang ating bedroom and kitchen. Then ang ating dining set. Ang ating sala. Kitchen ulit. And the bar table. And then lastly yung mga bedrooms and yung ating bathroom. So thanks for watching.